Hello, good morning, good morning. Morning sa ating lahat mga kapatid. How are you today? May the Lord bless you and keep you. May face to shine upon you today and be gracious to you. Good morning, good morning. We are here in our live segment mga kapatid. Again, it's a new day of learning, new day of exposing. We will expose the work of the darkness in these last days, mga kapatid. So, good morning, good morning. Kumusta po kayo, mga kapatid? Naway ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa sa inyo, nasa sa ating lahat, mga kapatid, saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, saang sulok ng mundo, mga kapatid, saan ka man naroroon ngayon. Maybe good morning man dito sa Pilipinas, maybe dyan sa inyo is good night, no? Good night sa inyo. Blessed morning, we are in still are exposing the darkness, mga kapatid. So, how are you today, mga kapatid? Kumusta ang inyong panimbahan kahapon? No, please panotice kung saan ka nag-watch, no? May dalawa na tayong watchers, mga kapatid. Si Brother Benz talaga ang laging nangunguna. May badge talaga ito si Brother Benz ba? No, may ano talaga ito si Brother Benz. Parang ano pa ito eh. Parang bukang liwayway pa ito naghintay. Si Brother Benz. Brother Benz, ang Imos Cavite, Carmen Yoshida ng Japan is watching, is on the line, mga kapatid. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa kabutihan ng ating panahon, Panginoon. At kahapon, no, ang ating panambahan ay talagang puno ng pagpapala, puno ng presensya ng Panginoon. Saka makikita mo yung mga mga mahal nating mga kapatid. Talagang ma-encourage ka, kapatid. Ang sarap magsamba sa Panginoon. Ngayong nalalapit na ang kanyang pagdating, parang ang sarap talaga magsamba. Parang ma-feel mo talaga ang presence ng Lord ba? Na malapit na talaga siyang darating, mga kapatid. No, i-shout out ko rin yung dito sa Davao kahapon, no? May nagpunta sa atin si Brother Dodong, or sa kanyang Facebook is The Gift Issue. No, si The Gift Issue. So nakapunta siya sa church namin. Talagang nalagpas pa doon siya sa kanyang direction, pero nakaabot din siya, mga kapatid, at masayang-masaya siya na nakasama kami. At saka sabi niya next week siguro kasama na niya ang kanyang pamilya. No, taga Davao din siya. So, mga kapatid, salamat Brother Dodong. Salamat Brother The Gift Issue na nakabisita ka talaga sa amin. So, inanyayahan ko mga taga Davao, no? If you have time, some other time, you can visit us so we can fellowship, so we can bonding together, mga kapatid, no? Talagang masaya ako pag makita kayo, mga kapatid, no? So mga taga Davao, no, shout out sa lahat ng mga taga Davao. And dito sa church namin, no, binabati ko ang mga kasamahan namin sa church, Elephant family, no, Arbois family, Mercurio, Baring family, Kabahog family, no, Biroy family, no, Garbin family, no, binabati ko. And Sinadhan family, Kamarote family, no, sa mga kasama natin sa church, no, Iskalikas family, Sinsil family, binabati ko sa Turil
sa Olas, no? Sa Ola, no? Sa Los Amigos, dito sa Riverside, sa Campus 5, binabati ko ang mga kasamahan natin sa church. So, good morning, Brother John. Base sa nakalap ko nga info whistleblower, yung disease X is side effects talaga ng tinuklaw nung 221. Either talaga tinuklaw nung 2000, either madeds or masumbi. Sabi ni Brother triggered by switching 5G, loob nila. Salamat sa comment mo, Brother Benz, no? Sa whistleblower, grabe ito marami tong si Brother Benz asset, no? Side effect sa tinuklaw noong 2021, either madeds or zombified, triggered by switching 5G. So, thank you so much. Dito si Mary Jean Bato, Daisy Kumaring Rasemo, taga Davao ito. Si Mary Jean Bato, taga Pangasinan. No? Si Brother Rinante ng Davao City. Magandang umaga sa iyo. Salamat, Brother Nante, at sa iyong place na doon namin hiniheld yung birthday ko. Salamat, Brother Nante, ha. Praise God. Amen. Marami na ang watchers, so mag-start na ako, mga kapatid. So, my title of today, no, is about disease X, no? About this disease X. Hallelujah. So, shall I say the devil's eye, no? So, my topic for today is about the disease X. Na disease X is not a sickness, no? Partly a sickness or what we call a virus, but it is, the disease X is not a disease, it's a bio weapon, okay? Take note of that, ha? Put that in our heads, mga kapatid. So, magsimula na tayo, but before ako magsimula, nakalimutan ko, munti ko na makalimut, mag-pray muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness. Thank you for your faithfulness. And Lord, we are so humbled, and we submit to your authority, and we submit to your knowledge and wisdom. Guard my mouth, guard my mind, O God, that no knowledge or no human knowledge will just pop up, O God, and spirit of deception, O God, we bind and rebuke. Even, Lord, sa retaliation ng aming kaaway, sa aming FB Live, even ang kanyang pagpa-filter or pag-restrict, in the mighty name of Jesus, protect this FB Live, O God, as we expose their agenda, their underworld agenda in this last days. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you for watching. Blessed morning, Pastor, watching you from Ilocos. Arthur Batangan. God bless you, kapatid. Pastora Lilia Munares Labana ng Samar Leyte. Thank you for watching. Connie Narciso. No? Marami nang nag-watch sa atin, mga kapatid. So, please tag, and kung hindi nyo makayang i-share sa FB nyo, itag nyo na lang ang mga friends nyo na sa tingin nyo may positive, no? May positive outlook sa ating mga topic. Kasi yung mga negative, wala na talaga yon, mga kapatid. They are close, and they are persecuting you. Dolor Tangal, no? Sa Aklan, Kalibo. Good morning. So, start na tayo, mga kapatid. We are in, pwede rin kayo na mag-comment sa inyong sariling research, sarili nyo pagkaintindi, knowledge and wisdom sa mga nakalap nyo. Pwede nyong i-comment dyan sa ibaba, mga kapatid, for us to have an healthy, tinatawag nating healthy conversation, no? Para mabasa ko rin along the way, mga kapatid. So, good morning again. And let's start. Kasi meron na tayong 11 na watchers. So 2 or 3 gather together in His name. He is in the midst.
Restricted pa po ako. Oh no, restricted pa si Pastora Lilia Monares. Ma-share. Restricted. Talagang restrict ang lahat ng mga mga tinatawag nating mga trumpeters, mga truthers ngayon, mga kapatid. So pray for me, pray for my FB that the Lord will really protect this program, mga kapatid. So, let's go. Transhumanism Agenda Part 18. Nilagay ko dito, we are in Part 18 na sa Transhumanism Agenda. And this is, kasi ngayon ang this is X, that's why I'm come up na mag-share about this is X. Sabi dito, disease X is not a disease. It's a digitalization agenda. No? It's a digitalization agenda. Makikita mo dito, may tinatawag na mata na pinakita ko na picture dito na sinasabi kong na may nakalagay doon, the devil's eye. Okay? The devil's eye. So, pitong disease X, mga kapatid, sabi ng DOH, kailangan na tayong maghanda. No? Sabi nila, we must prepare, and the DOH is already prepared for this. Actually, this disease X is way long ago. No? Panahon pa yung ng tinatawag nating HIV virus in 1976 or 79. Actually, may sinasabi na silang disease X. So, hindi na ito bago. Akala natin ngayon, no? Tsaka may nakalap tayo ng mga balita na 2015, sinasabi na nila ito, pinoprogram na ito sa mga mind ng mga tao na tinatawag na disease X. So, ang ating kaaway talaga, ito talagang easy. Ito talagang WEF, no? He is in the mood of programming, no? Pinoprogram na niya ang mga tao bago dumating ang isang tinatawag na sakit, mga kapatid. So, ito, ang programming ng enemy, makikita nyo dito, no? Ang programming ng enemy is 1979 pa itong vision. For 1979, there will be a new disease appeared before Jesus come. When disease begin to appear. So, ang disease X, mga kapatid, isa ito sa mga vision ng ating kapatid, no? 1979 pa yung tinatawag nilang disease X. Wait lang, ha. Wait. Vision ito ng isang Kristiyano, but noong tinatawag na may book kasi, may doktor kasi na may book dito, mga kapatid, about tinatawag na the evil is not creative, it's used to trick over again. This is the bioweapon. So, noon pa palang, way back, matagal, mga 19s pa, o 90s, nung na-discover ang itong tinatawag na virus, nung Ebola virus, mga HIV, no? Itong HIV, Ebola virus, ito talaga ang mga maraming napapatay na mga tao. So, it's not pala na, may doktor kasi, may whistleblower kasi nga, na kanyang ipinahayag, na ito pala, kasi sila mismo ang gumagawa ng mga viruses. Way back sa Ebola virus, itong HIV virus, which is mauna siya yan po ang tinatawag na Ebola virus, the HIV. Ang result niya, HIV disease. Ito pala, sabi niya, isa pala itong tinatawag na bioweapon. Ano ba yung bioweapon? No? Ang bioweapon, mga kapatid, it's a kind of weapon. As we know na may mga guns, sinasabi nating mga guns, di ba? May masabi nating mga guns sa giyera, like that.
may mga bionuclear weapon, may sinasabi tayong ganyan. But there is what we call another way of, shall I say, killing or murdering a nation or a people through tinatawag na bioweapon. Ang bioweapon, mga kapatid, pwedeng gagamitin ang hangin, pwedeng ginagagamitin ang number one, ang hangin, mga kapatid. Natawag itong mga chemicals na i-spray lang. That is what we call bioweapon. Pwede rin nilang idaan ang bioweapon or biochemical through water system, mga kapatid. No? I-ano nila ang water system, lalagyan nila ng chemical, and automatic mapoison ang the whole community. That's what we call bioweapon. It's not guns. It's not mga tinatawag nitong nuclear weapon. It's not kanang pulbura. But it is what we call chemical weapon. So itong whistleblower na sinasabi ko, mga kapatid, ito siya, oh. Siya ang whistleblower, isang doktor ng Harvard doctor who found out that AIDS was manufactured in the government, sponsored by biomedical labs, and spread through vaccination. No? And spread through vaccination. The evil is not very creative. It's used the same trick over and over. Vaccines had been, bakulam, used as bioweapon as a part just like being used now. Ito si Dr. Ano ba ito? Si Dr. Mahirap kasi basahin. Dr. Lynn Horowitz. No? Siya ang tinatawag na whistleblower na itong may book siya, mga kapatid, about ning emerging virus, itong nasa ibaba, no? About this tinatawag na emerging virus. Siya talaga, may book talaga siya ito, na siya ang whistleblower din, na mayroong hukus-pukus na nangyari noong panahon na pagpalaganap nitong Ebola virus, as we know. Diba, as we know, galing sa Africa, no, itong Ebola virus. So, dinidig up lang natin, mga kapatid, kung ano ba itong disease X, no? Paano ito? And later, mga kapatid, nagiging habit na itong mga world elites. For example, ang Africa naman is mahihirap na country, no? Mahihirap sila eh. Tapos ang United Nations palaging nag-supply sa kanila ng mga pagkain. At for them, so expensive, no? For them, it's so expensive, it's a waste of money and time for these people na ganyan-ganyan. That's why these people, ginawa nilang experiment, mga kapatid, sa tinatawag nilang virus or Ebola. At dun, no, naging makalat, mga kapatid. At dun nila na-discover na, uy, ano pala, may depopulation pala nangyari. And then, ina-apply nila, nilalagay nila sa itong tinatawag na mga vaccine or bakulam. As tinatawag, kasi doon sila nagka-idea na magkaroon, pwede pala itong gamitin as bioweapon. Now, ngayon, mga kapatid, nung pagdating nitong COVID, no, mga kapatid, mas nagiging enhanced na sila, mga kapatid. So from way back 1970, nung mga viruses sa Ebola virus, no, sporadic or pandemic and epidemic na nangyari, na-enhance na nila itong tinatawag na bakulam. Hanggang ngayon, dumating na. Hanggang ngayon, na-spread out na talaga. Not just in one country, not just in a specific country, but kasi na-enhance na nila. Parang natansya na talaga nila ang timplada ng kanilang produkto or timplada ng kanilang
Kaya worldwide na, massive na ang kanilang tinatawag na conquering or depopulating people. No? Massive na. So itong tinatawag na bakula, mga kapatid, or kubido, or itong disease X na coming, no? Itong disease X na coming, I just want you to know paano ito, no? Paano masasabi nating this is what we call digitalization agenda. No? Yes, partly marami ang matsusugi kasi nga sa transhumanism agenda, they are promoting, no, or want to depopulate, no, ang mga tao. I-lessen nila into 500 million, 500 billion. I mean 500,000 at 500 million, half of the billion, half of the billions ang ilang to maintain the balance, sabi na nga sa Georgia Stonehenge ng itong mga elitista. So, itong kanilang ginagawa, mga kapatid, may mga ingredients ito na it cost, no, in our body para maabot na nila ang kanilang target within 2030 sa web na 2030 ma-fully transhumanized na talaga transhuman na ang tao. Tinatawag na full digital na ang tao. So, paano nila magiging full digital ang tao? Paano? May question mark ngayon. How? Gagawa sila ngayon ng eksena. No? Gagawa sila ng eksena para, kasi hindi man talaga basta-basta ito i-implement ang digitalization sa worldwide, mga kapatid, pag wala kang drama na gagawin. At the same time, drama na may talagang effect talaga. No, kaya nga maraming nalalagas ngayon na mga tao na nabakulam, naturok, kasi nga itong mga elites tinatawag, i-filter nila ang mga tao na ang matitira talaga, mga kapatid, yung tinatawag na super race o superhuman o super strong immunity. Yung mga nalalagas, mga kapatid, tinatawag yung nilang mga mahihinang nilalang. No, pag malagas ka sa first na wave nitong bakulam, nitong kubido, pag malagas ka, mga kapatid, consider kanilang human, mahinang nilalang. Casualty ka. Meaning, hindi ka, baga sa atin, mga kapatid, hindi ka chosen few. Okay? Hindi ka chosen few ng mga antichrist or mga elitista. Bagkus, kinalalagas ka, meaning, part ka na sa tinatawag na mahinang nilalang. So, yung mag-remain talaga, mga kapatid, yun talaga ang tinatawag na super race. O tinatawag nating superhuman 2.0 o matatawag nating transhuman. Yung maiiwan. No, ang project nitong mga elitista, mga kapatid, is Laddie Rice. Alam nyo yung Laddie Rice, mga kapatid? May tinatawag na Laddie Rice or may tinatawag na stages by stages, level by level. Are you following, mga kapatid? So, first stage, that's why may tinatawag na tayong na first dose, second dose, third dose, booster 1, booster 2, booster 3, hanto disease X na naman, other na naman na disease. So, may leveling talaga ang pattern. Kita mga pattern kasi hindi ito makumpleto, kapatid. Kasi nga, kailangan sa dami ng chemicals na ida-download sa katawan mo to attain this what we call perfect human na tinatawag nila fully transhuman. No? Kasi by stages yan hanggang makuha na ng tao ang tinatawag na superhuman. So as of now, mga kapatid, hindi pa talaga nakuha o nakumplito
ang tinatawag na superhuman kasi nga meron pa itong mga stages. Kaya nga makikita natin dito, no, may tinatawag silang, no, may mga ingredients ang itong bakulam. Ang ingredients nito, ito makikita nyo, no? Tinatawag na mercury, may mga ethanol, o polysorbate, aluminum dye, formaldehyde, aluminum, aceton, alcohol, barium, E. coli, at itong mga tinatawag na chicken protein, human protein, blah 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 blah. Kinakat naman ng live in Jesus name, kabalo. Kinakat. So ito talaga mga kapatid, these are the ingredients. No, ingredients yan mga kapatid. And that part of the process. So itong kubido mga kapatid, way back, part yun ng stage 1. Stage 1 process. No? Parang pinoproseso, parang magdilata mga kapatid ba? Diba? Ang dilata may tinatawag na fishing part. No? Kukunin ang isda doon sa dagat. After the fishing part, ang isda ilalagay sa lilinisan. No, tinatawag na nandun na sa manufacturing process. After that, ilalagay sa lata. No? After lalagyan ng lata, isi-sealed, lalagyan ng packaging and logistic na naman. After sa logistic, deliver na. So parang ganyan mga kapatid. May stages ang tinatawag na mag-take effect sa iyong katawan para maging tinatawag na complete or fully loaded. No? Parang mag-download ka sa computer mga kapatid ba? Ang tao ngayon, nandyan pa sa 50%. That's why may mga tinatawag nating mga maraming turukan. Kasi nga, para ma-downloaded lahat, ang kailangang i-download. No? Are you following mga kapatid? Bahala na kayo. I-filter ako, restrict ako. That's why mga kapatid, may mga tinatawag, mga ingredients dito na masasabi natin itong mga, please read na lang no, kung ano mga ingredients dan, kasi nakapost naman yan mga kapatid sa aking wall, i-review na lang itong GO or the black goo, itong mga ferrofluid, itong mga luciferase enzyme, beryllium light, quantum dot, nanotech, nanobot, nanoantenna, electromagnetic frequency, spion, paramagnetic ion oxide, IP36 deletion. This is one of the process. At itong CRISPR-Cas9, which is gene editing process, part yan sa planta, no? Itong human chimera, itong barium, aluminum, formaldehyde, mercury, acetic acid, stabilizer, itong tromotamine o trometamine, hydrochloride, sodium acetate, at saka meron dito mga kapatid na in-underline ko, itong tinatawag na hydrogel, or plastic material like vinyl, polyase. So ito pa lang, pagtuunan natin ngayon napansin mga kapatid, itong tinatawag na hydrogel. Ano pala, bakit masasabi nating itong disease Chugi, no? Itong disease Chugi, masasabi nating tinatawag na digitalization ang purpose nito. Pag-aralan natin itong tinatawag na hydrogel. No, mag-focus tayo kasi itong tinatawag na mga luciferase, na-tackle ko na ito. Ang graphene oxide, na-tackle ko na ito. I-review nyo lang. Now, habang nagre-research ako kapatid, no, pinapunta ko ni Lord sa itong hydrogel. Ano ba itong hydrogel? Ito pala mga kapatid, ang hydrogel. Posible. I'm not saying na 100%, but ito talaga ang magpapakumpleto sa tinatawag nating digitalization process. No, ang human, ano ba yung digitalization? Wala nang cash, sa mata, scanning, no facial recognition, wala nang IDs, paperless na,
lahat scanning na. So, ang pinaka may malaking role pala sa ganyan, sa scanning mga kapatid, ang chemical na tinatawag na hydrogel. So pag-aralan natin itong tinatawag na hydrogel. Ano ba 'to? No? Ano ba 'tong tinatawag na hydrogel? So, iano muna natin kung ano ang hydrogel, no? Para maintindihan talaga natin, ano ba 'tong tinatawag na hydrogel? No? So, dito ba kapatid, isa sa mga chemical ng bakulaw, hydrogel are three-dimensional network composed of hydrophobic polymers synthesized by cross-linking water-soluble polymers. Hydrogel can retain a large quantity of water within their network without disturbing the original structure. No, that imparts flexibility and swelling property of hydrogel structure. So ito palang hydrogel mga kapatid is a kind of chemical that hydrophobic polymer synthesize. So isa-isahin natin dito mga kapatid ha, para maintindihan natin. Ano ba itong mga sinasabi dito? Kasi scientific ito, medyo mahirap, no? So sabi dito, does hydrogel dissolve in water? Matutunaw ba ang hydrogel, which is ingredients of bakulaw? Matutunaw ba sa water? Sabi dito, hydrogel are insoluble water swollen networks that are being widely investigated by biomedical application. So ito palang tinatawag na hydrogel mga kapatid is insoluble water swollen networks that being widely investigated for biomedical application. So ginagamit talaga ito sa biomedical. From the word itself, bio, no? Makukuha mo na ang tinatawag na bioweapon. Ano? Biomedical application such as drug delivery, no? To deliver the drug inside your body. Drug delivery and tissue engineering. So engineering para ito, reconstruction that can form to a variety of mechanism including physical and chemical gelation. So remember, this is biomedical. Gina-apply ito sa mga medicine, bakulam, no, itong tinatawag na hydrogel, and it is water insoluble water swollen network. So pag-aralan natin itong ang hirap insoluble water. Ano ba itong insoluble water mga kapatid? No, na sinasabi. So, itong hydrogel are insoluble polymers that expand. Nag-expand siya sa water, sa tubig. No, paglagay mo sa ganyan, yung water, yung hydrogel na pumasok sa skin mo, pagpasok niyan sa skin mo, parang tinta yan. Ito, tinta ng ballpen. For example, ito ang nasa laman ng bakulaw mo. Pagpasok niyan mga kapatid, insoluble polymers that expand in water. Doon na siya, kasi tayo, ang body natin, as we know, we are 70% water. So pagpasok niyan mga kapatid, amorphous gel or sheet hydrogel impregnated hydrogel provide most of environmental cell migration and absorb some exudate. Mag-expand siya doon sa water mga kapatid. Are you following? So maliit lang yan siya. Tingnan mo paano yan napasok, paano yan mag-create dyan sa loob ng katawan natin. Kasi maliit lang yan siya mga kapatid. Pero pag nandun na siya
sa loob ng ating katawan at mamimix na siya into water, doon siya mag-expand, mga kapatid. Doon siya mag-expand. Kaya nga, paano masaturate ang buong katawan natin? Kasi ang katawan natin, mga kapatid, is 70% water. Are you following? Nakuha nyo ako, mga kapatid? Medyo scientific ito, naway bibigyan tayo ng understanding ng Panginoon, mga kapatid. So that is the hydrogel, mga kapatid. Okay? Are you following, mga kapatid? So, patuloy tayo, mga kapatid. So, this is tinatawag na expand sa loob ng katawan o expand in waters, mga kapatid, ang hydrogel, mga kapatid. Ano pa? No? Sinasabi dito, i-ano muna natin ang meaning ng insoluble para talaga maintindihan natin ang tinatawag na insoluble. No? Kasi ang hydrogel insoluble to water. Mag-expand siya sa loob ng water. Ano bang ibig sabihin ng insoluble? Sabi dito sa dictionary, no, substance capable of being dissolved. Okay? Substance capable of being dissolved. Anong ibig sabihin yan? Pagpasok mo sa itong hydrogel is a chemical, no? It's a chemical, maliit lang yan. Pagpasok niyan sa katawan mo, pag inhale mo niyan or sa anong paraan nila gagamitin, patches ba, yung nasal ba, yung injectable ba, pagpasok yan, tinatawag na hydrogel, it will dissolve. No? And like once dry, the paint become insoluble to water. So for example, like that, pag mix ka ng paint, no? Pag mag-mix ka ng paint, ma-dissolve siya within the system na siya. Magiging one with the paint na siya. Kuha nyo ang explanation. No? Yung pintura, mga kapatid, paglagyan mo ng water, hindi naman lilitaw ang water. Lalo na yung pintura na for water soluble. Mamimix na siya, hindi na siya mag-separate like sa toyo at saka mantika. Oh, that is not soluble kasi nga hindi sila nagmi-mix. Pag i-mix mo ang water at ang mantika at saka ang toyo, hindi man sila magmi-mix, mga kapatid. That is soluble. Pero itong insoluble, mga kapatid, yung substance talaga may capability talaga na mag-mix. Okay, kuha nyo, mga kapatid. Incapable of being dissolved. Once dry, the parts become insoluble water. Correct nyo? Kuha nyo ako, mga kapatid. Are you following? So, patuloy tayo, mga kapatid. So, patuloy lang tayo. So, ito na ngayon. Makikita natin na according sa kanila, mga kapatid, according mismo sa kanila, hydrogel-based slow release of receptor binding domain subunit baculum elicit neutralizing antibody response against SARS-CoV-2. So, kaya nga, mga kapatid, kailangan ang receptor binding domain subunit. Itong bakulam na ito, mga kapatid, itong hydrogel na ito, kailangan ito, part ito sa ingredients for antibody response. Kuha nyo, mga kapatid, kasi nga ito, biomedical, ito application sa biomedical, mga kapatid. Are you following? So, dito, mga kapatid, hito na. No, hito na. So, hito na. Hydrogel-based optical ion sensor. So, ito pala, mga kapatid. Kaya nga, maraming disease ang dapat i-promote. Kasi nga, nung naturok, nung nakaraan, kailangan siya in-nourish, kailangan siya ipatuloy. Kasi nga, para ma-perfect, makumpleto ang tinatawag na loading. Para makumpleto ang tinatawag na transference, makumpleto ang
process, mga kapatid. So that's why dito, makikita nyo, hydrogel-based optical ion sensor. Optical. Pag sinabi mong optical, mga kapatid, no? Pag sinabi nating optical, ano mo sa optical, mga kapatid? Anong idea mo sa optical? Pag magsabi ka optical clinic, ano man yan? That clinic is nag-specialize sa mata. So dito, hydrogel-based optical ion sensors. Principle of challenging for point of care and testing environment monitoring. So ito pala, hydrogel-based, censored, para yung mata mo, mga kapatid, nandun na ang QR code, nandun na ang transaction, nandun na ang facial recognition. Kaya nga, first step nila is tinatawag na national ID. Di ba sa national ID? May dalawang ipanapasok na gadget sa mata mo para i-screen ang eyes mo to get your optic sa mata, to get it. That's why after na-get yung data sa mata mo, no, which is used for facial recognition, ang gagawin, mga kapatid, walang silbi na yang ID na yan. Wala namang silbi na yan. Kasi nakuha naman ang data mo. Pero for the meantime, meron pa rin kasi gagawin man yang ATM ang national ID mo. Gagawin yang ATM. But sa maikling panahon lang yan ang gamit na yan kasi doon sa US, sa first world country, wala naman silang ID. National ID, wala naman sila. Tapon naman nila yan kasi wala nang silbi. Wala na ang passport. For the, ano lang yan, first stage lang yan kasi may ID, tinatawag na ID. Kasi panliling lang talaga to, mga kapatid. Matapos makuha ang data mo sa national ID, yung red na lights, di ba may red lights na pumapasok sa mata mo to screen your optical? No, yun ang tinatawag na first stage para malagay ang tinatawag ng QR code o quick response code sa eyes mo. And after that, mga kapatid, gumawa sila ng disease, itong COVID, para ipasok na ang tinatawag na hydrogel. Second stage, pagpasok na sa hydrogel, mga kapatid, inu-nourish yan ng mga following disease na propaganda nila. Like this is X, this is Chugi. Para makumpleto talaga ang digitalization process ng katawan mo to adapt the new system. Yun po, mga kapatid. Kuha nyo ba, mga kapatid? But of course, maraming matutsugi. Bawat stages, maraming mga tutsugi kasi nga, part na yan sa plan to depopulate people. Marami talagang matutsugi yung para ma-achieve nila ang sinasabing super race. Yung super race, yung superhuman, yung maiiwan, yun na talaga ang kanilang aalagaan. Kasi nga, babaguhin, may reset na mangyari, kapatid. There will be a reset. So, yung mga mahinang linalang na nalalaga sa first stage or first level, wala na yun. Considered out na yun. Sino nakakita ng Squid Game dito? Di ba, may tinatawag silang, ano bang tawag niyan? Challenge? Bawat challenge hanggang sa napakaunti na lang ang maiiwan kung nanood kayo ng Squid Game.
So yung mga wikis, mamamatay yun, hanggang sa paliit na paliit. Doon makukuha mo itong concept na to kapatid sa Squid Game. If nakapanood ka, sikat man yun. Hanggang sa paliit-paliit na lang ang tao na maiiwan. At hanggang sa makumpleto itong tinatawag na digitalization. Kuha nyo kapatid, ano pa itong hydrogel na to mga kapatid? Ano pa ang kaya nitong gawin mga kapatid? Grabe talaga ang ginagawa ng kaaway mga kapatid. Hindi pala ito basta-basta na, hindi pala ito sakit mga kapatid. This is what we call agenda mga kapatid. Pero of course, may mga matutsugi pa rin kapatid. Kasi nga, ang pag mahinang nilalang ka, out ka na sa game nila. Okay? Are you following mga kapatid? Pag mahinang nilalang ka, out ka na sa game nila. So para tayong nakaano sa Squid Game mga kapatid. No? Para tayong laro itong sinalihan nyo kapatid. Yung nagpabakula mga kapatid, nakatanggap, meaning you are in the game. Okay? The game is starting already sa buhay ng mga tuklado. No? So, itong hydrogel is a unique family, biocompatible materials with growing application in chemical and biological sensor. From the word sensor, mga kapatid, scanning, photosynthesis, no? Unique family biocompatible materials with growing application in chemical and biological sensor. During the past few decades, various hydrogel-based optical ion, when we say optical ion mga kapatid, maliit yan. Ion eh. Alam yung ion? When we say ion, that is water-based. Liquid-based. Liquid-based yan siya kapatid. So, optical. Laging sinasabi na optical kasi nga sa optical clinic, mata, it speak about from the word optic. Mata yan. So, hydrogel optical ion sensor have developed aiming to point of care testing and environmental monitoring. Monitoring din mga kapatid. It will be a sensor to your body and to monitor bisa kahit nasa surrounding mo. No? Sabi pa dito mga kapatid, sana ko, environmental monitoring in the perspective, and we provide an overview of research field including a photonic, from the word photo, from the word scanning, from the word photo, ang imong image, photo, facial recognition sa face mo. Kaya nga sa China mga kapatid, pag ganyan sa mata mo, photo, sa itong mga passport nito, digital passport, pag ganyan mo, pag ano sa mata mo, nakakonekta na yan sa national ID mo, pak automatic na ang files mo. Kaya nga, may SIM registration. Ang bangko ngayon, may online registration, including your optical, including your mata, including your fingerprints, thumb, point finger, middle finger, ring finger, little finger, lahat yan kasi yung database is centralized mga kapatid. So, hindi pala ito na disease lang. This is digitalization. Sabi pa dito mga kapatid, DNenzyme, cross-link hydrogel ionophore based from sensing hydrogel. No? And blah blah blah, hindi ko na alam kung ano itong fluorophore. As different sensing particles summarize
strategy, advantage, limitation, developing optical ion sensing para i-sense, i-scan, mga kapatid. Detection. Dito sa baba, aside time, detection. So, sensor, detection, tapos DNA inside kasi nga insoluble, no? Papasok siya sa liquid at doon siya mag-expand sa liquid ng water sa loob ng body. As we know, our body is 70% water. Are you following, mga kapatid? Pinaglaruan ng devil ang mga tao. Patibay-tibay. Amen. Totoo yan. Matirang matibay ito. The moment na nag-receive ka ng first dose, pag mag-receive pa ka pa ng second, third booster at itong disease X, hanggang sa makumpleto ang tinatawag na fully loaded. Fully loaded. Superhuman, super race, super intelligent, at pwede ka nang ilagay nila sa tinatawag na smart city. So, yung mga matitira, yung hindi mahinang nilalang, super race, doon na, kukuliktahin na yan ni EC, alam niyo na ni EC, ni Web, nila Nuliscam, nila Hellgates, kukuliktahin yan para ilagay ka sa tinatawag na smart city or what we call the prison city. Are you following, mga kapatid? Kaya marami pang disease nga coming. Itong disease X, this is digitalization. This is cashless. Amen. Are you following? So, hindi ako galit, ha? Paliwanag lang, mga kapatid. So, DNA enzyme, no? So, dito pa, no? So, dito pa, mga kapatid, it is the detection, sensor, para sa sense, no? Sabi dito, while hydrogel mechanically properties can be turned, modified through cross-link, concentration, additive. These properties enhance, optimize for various application through processing technique. This technique include electrospinning, 3D and 4D printing, self-assembly, and freeze casting. One's unique processing technique through formation of multi-layer hydrogel. Na dito, sa baba, this can thus by polymerizing the hydrogen matrices in the layer by layer fashion via UV polymerization. A technique can be useful in creating hydrogel that mimic articular cartilage in enabling material with 3 separate zones. So, itong mga separate stones, separate, may sinasabi dito, mimic articular cartilage sa loob ng body mo para siyang mo blend. Kukopyahin ni hydrogel ngayon kung water soluble ka. Kasi nandyan na siya sa loob ng cellular mo. Are you following, mga kapatid? Ito, science ito. Maghihirapan din ako mag-explain sa inyo. Pero just bear with me, mga kapatid. So, itong hydrogel, mga kapatid, anong sabi dito? Hydrogel is biphasic material, a mixture of porous permeable solid, at least 10% by weight, volume, interstitial fluid. Interstitial fluid. Papasok ito, DNA level na to, cellular level na to, mga kapatid, sa pinakamaliit na parte ng iyong katawan. Kaya nga, pag ganyan sa mata mo, scan, nandun ang QR code, mga kapatid. Ang hydrogel ang gumagawa niyan. Andyan ba kayo, mga kapatid? Ha? So, may ilalagay ako na mga diagram dito na ini-screenshot ko para maintindihan kasi ito word for word, no, yung iba nating mga kababayan na hindi talaga wala
walang background itong mga English at saka Word. So, ilagay ko dito picture mga kapatid. No, picture na lang. Actually, ang hydrogel noon mga kapatid, ginagamit yan sa mga contact lens, sa mga movies. Kikita nyo yung mga movies na maglagay sila ng contact lens sa mata nila for scanning, sensoring, detection. Mga high-tech na movies, yan po mga kapatid. So makikita nyo dito, mga contact lens, Free-Straw hydrogel, PBE hydrogel, para magpasok sila sa kanilang mga office. Sila lang ang makakapasok. Marami yan sa mga movies sa Taiwan. So, if you have seen the movie Close to You, yung Why do birds suddenly appear? Yon, yung mga magkapatid na dalawa. Kita mo yon, mga ano yon, mga hydrogel ron, mga sensor sa mata, makapasok sa mga offices. Makikita mo yan sa mga movies, mga kapatid. So, isa-isahin ko itong mga mga pictures lang para naman magkaroon tayo ng pictures. So, ito po ang ginagawa ng ultra-stretchable tri-bioelectric nano generator. Hydrogel din ito mga kapatid. Nasa katawan mo, nasa wrist mo, nasa kamay mo. Gel yan siya. Kaya nga sinasabing gel. Kasi nga, liquid. Mag-expand sa water mga kapatid. Ma-dissolve. Okay? Are you following mga kapatid? No? I just want you to picture it out mga kapatid. Ito rin sa mga kamay, hydrogel din. At saka may frequency yan mga kapatid. Kikita mo dyan, may mga frequency yan. Kaya frequency kasi, wave kasi, pag pupunta ka sa mga Amazon mga market na doon wala nang pira-pira mga kapatid, kahit sa China, frequency kasi yan, wave. So, ang naglalaro dyan for scanning mga kapatid, for facial recognition, yung hydrogel na nasa loob mo mga kapatid, nag-aantay pa po good future ng kabataan ngayon. Nag-aantay, frequency ito kapatid. So, pinapakita ko lang sa inyo mga kapatid what is going on and what is happening, Sensing hydrogel. Ito ang sinasabi ko. Sensor. Makikita mo dito parang may electric wave, fluoronophore, ionophore. Kayo na lang po ang mag-research yan. Paki-screenshot na lang. Sensing hydrogel. So, sa skin mo yan, sa intracellular. Habang yung chemical na yan pumpasok sa katawan mo, sa buong katawan, mag-expand siya. Kaya nga, buong katawan mo, lalo na sa eyes mo, sa optical mo. Kasi nga, nakuha na yung data sa national ID mo and everything. It is optical, mga kapatid. Napaka talaga nito, high-tech talaga. Makikita mo rin dito. Sensor din, ultra-sensitive. May mga frequency, mga kapatid. May mga frequency yan. May mga frequency talaga. Kikita mo. Frequency yan, kapatid, Ano pa? Ipapakita ko lang sa inyo, mga kapatid. Pwede nyo namang screenshot para mag-research din kayo, So, ito, mga kapatid. Ang gawa ng hydrogel. Ito. May frequency din siya, mga kapatid. Hydrogel sa buong body mo. So, may rays talaga. Rays talaga yan. Rays and detection, magnet. Itong graphene oxide, itong mga luciferase, part yan sa sensor. Light, mga kapatid. At itong hydrogel, isa na ito sa mga conductor, mga kapatid. Are you following, mga kapatid? Ipapakita ko lang muna. Hindi muna ako magsasalita masyado kasi pictures man ito. Madali nyong maintindihan, So, may ipakakita ko. Pwede ring mag-research kayo nito. Type nyo lang sa Google ng hydrogel. Bibigyan kayo ng mga diagram, mga kapatid. So, may internet naman kayo sa bahay, di ba?
So sa mga ano natin na walang electrode, ito din ito mga kapatid, hydrogel bioelectrode. No, ano yung electrode mga kapatid? So may signal talaga, frontal, prefrontal EEG or frontal. Pag sinabi mong frontal mga kapatid, no? Pag sinabi mong frontal, dito yan sa agtang, dito. So, sa Revelation, yung frontal natin nandito, agtang, kung sa Bisaya pa. No, I don't know sa Tagalog sa agtang, no? Frontal, that's why na fulfill na ang sinasabi sa Revelation na the mark is in their forehead. You cannot buy and sell. Kasi nga, buy and selling ito mga kapatid. Sustain attention evaluation. So frontal ito mga kapatid, parang may energy na lalabas sa frontal lobe mo at saka sa eyes mo. So grabe talaga ang Bible mga kapatid kung gaano niya natumbok, tumpak ang mga mangyayari, no? Imagine, no? Ang tagal na nitong Bible na to. Hindi pa lumilitaw ang bakal, wala pang eroplano, wala pang barko mga kapatid. Hindi pa lumulutang yung mga bakal at saka mga lumilipad ang mga bakal. Pero natumbok talaga kasi nga grabe si Lord. No? Alam ni Lord ang mangyayari, kaya grabe ang warning ni Lord nito mga kapatid. No, makikita mo mga kapatid dito rin. No? Kasi mga kapatid, ang mangyayari nito mga kapatid, kahit heartbeat mo, alam na ng heartbeat mo, ang sugar mo, lahat talaga para sa health kapatid. Ang panglilingnan sa yawa mga kapatid, ng itong devil, itong antikristo, ang front talaga nila, ang selling strategy talaga nila is for medical use. Kaya maraming mga malilinlang, lalo na itong mga fanatic masyado sa medical. No? Kasi nga, hindi ka na kailangan na mag-ano ng sugar. Hindi ka na kailangan magpa-check up. Hindi ka na kailangan na magpa-BP. Automatic na pag scan mo sa mga makita na ang BP mo, ilang heart rate ka, ilan ang respiration mo, ano ang creatinine ng kidney mo, may problema ka ba, may gallstone ka ba dyan, may increase ba ang white blood cells mo, may dengue ka ba, mababa ba ang platelet mo, swipe lang yan lahat mga kapatid, wala na yung laboratory test. Kaya nga, ang mangyayari dyan sa ospital mga kapatid, wala nang gamit yung mga radiologist, wala na yung gamit. No? Di na kailangan ang radiologist mga kapatid. Kasi nga, censored na lahat, makukuha na ng lahat ng data mo. No? Wala na itong tinatawag na lahat robot na yan sa ospital mga kapatid. I will tell you, this last day. Robot na ang nasa ospital, wala nang human dyan. Are you following mga kapatid? So are you, what more? May papakita pa ko sa iyo, ito pa, So, automatic na lahat ng data mga kapatid. Automatic na lahat ang data. Digitalization ito lahat. Front lang nila ang Disease X para, kasi nga, tuso itong kaaway. Tuso. No? Alam niyo yung tuso? From the word tusok. No? Tuso ang ating kaaway na tutusukan ka. No? Ang tuso at tusok, isang letter lang ang mga kapatid. Difference. Tuso itong kaaway na tusok. No? Kailangan niyang tusok ang mga tao. So, kita natin dito mga kapatid, no? Grabe. Grabe talaga. Sabi dito mga kapatid, wait lang, iano ko muna dito. Sabi dito, na ang hydrogel mga kapatid, may malaking ambag o rule. No? Ito talaga. Biosensing talaga. Information encoding pala.
Ito mo makikita mga kapatid. Information encoding. Biometric actuators. Bioimaging sensor. Kita mo sa gilid mga kapatid. Information encoding. Lahat ng information mo, encrypted yan. Are you following? Nandito, multicolors, fluorescent, polymeric hydrogel. Ano yung fluorescent, mga kapatid? Yung fluorescent, mga kapatid, yun ang tinatawag na luciferase enzyme. From the word fluorescent, makikita mo ang fluorescent, di ba? Ginagamit sa light. So, may fluorescent tayo na light. Yung bioluminous, from the word bio means life, bioluminous life, yun ang mag-a-attract sa sensing natin. Detection sensory. At saka doon, sa hydrogel, nilalagay ang tinatawag na information encoding. Are you following mga kapatid? I-encode doon ang lahat ng information para sa susunod, pag ma-aksidente, for example, ma-aksidente ka na motor, tapos fully digitalized ka na. Pagpunta mo sa ospital, hindi na kailangan bipihan ka ng mga ganyan, kunan ka ng heart rate, ganyan, kunan ang platelet mo, automatic, scan lang. Di ba maganda ang offer, kapatid? Kasi nga, tuso ito. Tuso ito. Akala mo, this is X lang, no? Pero ito pala ang target nila. Digitalization. Mga kapatid, digitalization pala. No, are you following mga kapatid? Are you following? Kaya nga, sabi dito, no, kitang-kita DARPA, Hydrogel in COVID Baculaw, Programmable Human Interface. And 3, Next Generation Non-Surgical Neurotechnology, mga kapatid. Multi-channel, deep brain, high spatial resolution, mga kapatid. Machine-enhanced human. It is transhumanism, mga kapatid. Now, marami pa dito, mga kapatid. My question is, maniniwala ka pa ba sa Diyos niyan? Pag nandiyan na yan, fully na yan? No? Maniniwala ka pa ba sa Diyos niyan, mga kapatid? Ito. Sinasabi nating model. Kasi ang hydrogel may tinatawag itong mga ingredients din. Itong tinatawag na polyvinyl alcohol at saka polycaprolactone. Ito ay itong polyvinyl, mga kapatid, is hydrogel din ito. Na nandyan sa Moderna. At sa lahat ng mga bakulam, hindi lang sa Moderna, mga kapatid. Sabi ni Sis Beng Palero Magwad, kayo, sabi ni BBN, adapt the fourth industrial revolution, digital na lahat. Amen. Totoo yan. Pastor, nung time na nag-implement ng National ID, hindi ko pa alam ang agenda ng kabal. Kaya nagpa-ID pero hindi ako nabakuna. At hindi ako napapasim registration, ngunit kinuha sa purpose ang listahan ng National ID. Yun! Kasi, yung purpose po, kapatid, na sino yon? Sino yon? Kasi, kapatid, yung purpose, mga kapatid, kasi nga, no? Digital na lahat. Mag-less na ng tauhan ngayon. Marami nang malalagas sa mga jobs. Wala nang mga jobs. AI na ang gagawa. Kasi nga, para makatipid ang ating gobyerno at mas mapalakas pa ang productivity. Ang gagawin sa maiiwan, kapatid, yung mag-submit, ha? Yung mag-submit. Hindi ko sinasabi yung hindi mag-submit.
No? Yung mag-submit lang. Are you following? Kasi yung mag-submit, kapatid, di ba may purpose kayo? Kukunin yan sa inyo kung hindi kayo mag-submit. Ha? Kukunin yan sa iyo pag hindi kayo mag-submit sa sistema, kapatid, ang purpose. Kukunin yan sa iyo. Kasi nga, force, no? I-force ka talaga. At ang tao, mga kapatid, kasi mga robot na ang mga ang tao, mga kapatid, is bibigyan na lang siya ng allowance na para mabuhay siya. Kasi hindi mo naman kailangan na pagkain talaga na tulad ng organic kasi transhuman ka na naman. Ang kailangan mo lang chemicals. Di ba? Hindi mo na kailangan. Di ba? Hindi mo kailangan ng pagkain. Kasi pwede ka nang every now and then turok uli. Hindi na kailangan ng tao na kakain talaga ng pareha sa ginagawa natin na rice, ulam, taglima ka ulam, snacks. Hindi na kailangan ang tao niyan. Kasi nga, dextrose na lang. Ipasok na lang sa iyo. Di ba? Kaya nga, nitong mga diabetes, no? Itong mga diabetes ba? Di ba pag diabetic ka, pinapansakan ka ng insulin na injection lang? O yun. Ang mga kailangan ng body mo, injectable na lahat. Chemical na lahat. Kaya pag rise ng digitalization, marami ng humanoid, I will say humanoid, yung mga robots, marami na ang jobs na mawawala. Ang gagawin sa maiiwan, yung malalakas na nilalang na nag-submit sa digitalization, ang ipakakain sa iyo, chemical, yung mga lab meat, kasi nga naka-adapt na yung body mo. Naka-adapt na yung sistema mo. Ang ipapakain sa iyo, yung laboratory meat, printing meat, kasi nga may hydrogel ka na, kailangan din sa body mo, mag-asam-asam din ang body mo. Kasi nga, pagkakain ka pa ng organic, manghihina ka, kapatid, ang katawan mo. Lupay-pay. Kain ka ng rice, kain ka ng mga gulay, tapos na fully loaded o kompleto na ang pagiging transhuman mo, kompleto na pagiging digital mo, manghihina ka, kapatid. Kaya nga, tusok ang kailangan sa iyo at saka lab meat, yung mga artificial, yung mga ginagawa, pwede ka na pakainin kahit plastic rice, maka-adapt naman ang body mo. Kasi isa sa mga sub-ingredients ng hydrogel, itong tinatawag na mga plastic. Kaya naglabasan ngayon ang itlog na fake, ang cabbage na fake, ang mga prutas na fake, ang mga fake rice. Okay? Are you following, mga kapatid? So, bibigyan ka lang ni Antichrist. Okay. Kaya nga, ngayon, mga kapatid, no, may sinasabing mga ayuda. Yun lang ang ayuda mo. Yun lang. Bibigyan ka lang ng allowance. For example, in one day, ito lang ang gagastahin mo. 300 pesos for each person. Kasi dati kang guro, dati kang pulis, natanggal ka, tapos tinanggal ka ng government. Lifetime ayuda ang ibibigay sa iyo. Kasi nga, part ka sa natanggal. Pero for survival mo lang yun para hanggang mamatay ka ang tao. Yan ang mangyayari, kapatid. Okay, are you following, mga kapatid? So, dahil ayaw ng tao mamatay, grab talaga ang digital. Okay. Pag ma-fully loaded na talaga, totoo yan, Sister Bing, pag ma-fully loaded or ma-fully downloaded na lahat, ito, through itong mga disease, hindi na mamatay ang tao, kapatid.
Yun ang sinasabi sa Revelation 9:6. Hahanapin nila hahanapin na nila ang namamamatay na sila kasi hindi na sila mamatay. Kasi chemical na ang nagadala sa katawan ng tao. At saka yun, mangyayari na yung sinasabi na zombie apocalypse talaga. Dahil sa too much of chemical, because we are not designed by our Creator to live in a chemical. So, may mangyayari talaga yung sa body mo. Puputok talaga ang mga nerve mo. Puputok pati utak mo. Pero buhay ka pa rin. Buhay ka pa rin. Kaya nga, itong mga sinasabi nilang mangyayari talaga ito. Hindi malayo, medically. Mangyayari yan. Mga kapatid. So this is just not myth or istorya lang. This is based on medical facts. That's why I'm not talking to you about spirituals, more on spiritual. Kasi nga, ang mga tao hindi maniniwala sa ito. Hindi na sila maniniwala nito. Bible. So gusto nyo ng medical proof na binigay ko sa inyo ang medical proof, mga kapatid. Binigay ko sa inyo ang medical proof. Yes, Maranatha, lahat, walang turok, marapture in the name of Jesus at taong puso na magrepent ang mga naiturok. Hanapin ang tao ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito sa banal na kasulatan. Amen po, kapatid. Kasi chemical based naman. Kaya nga, itong mga Jollibee, McDo, mga kapatid, wag na kayong kumain dyan, is in R. Yung pizza nila, lahat yan, ang mga pepperoni, yung mga meat dyan, lahat yan love. Meat yan lahat. Walang meat dyan, kapatid. Yung mga ingredients na hindi yan meat, they are all flavored. No, ginaanad lang ang ato ang, ano bang anad, ma'am? Sinasanay lang ang ating taste bud para ma-reprogram ng brain. Kasi itong taste bud natin, itong panlasa natin, programmable kasi ito. Programmable ito, kapatid. Kaya nga, no? Ikaw na sanay sa organic, pag kumakain ka sa Mandarin, Chowking, itong mga Chinese food, para kang nasusuka at nalalaway. Kasi hindi ka sanay. Hindi pa na-program ang brain mo. Pero, kung doon ka na sa syudad nakatira, at nasasanay na, kain ng Mandarin, Chowking, itong mga Chinese food, na pa mga Chinese food dyan, hindi ka na maglalaway yung mo, kahit maraming bitsin, isang sakong bitsin. Hindi na maglalaway kasi nga na-program na yung brain mo. Yun din ang gagawin. Doon yun ipangmudmud ang mga love meat sa mga fast food. Kasi nga, yung mga kabal, negosyanteng mga fast food, mura lang man at hindi pa masira, hindi pa madaling mabulok, mas makatitipid sila at saka mas malaki ang kanilang ginansya kasi nga mas mura, mas matagal mabulok, hindi kailangan ng preservation matagal, yun din ang kanilang ibibenta. Kasi business lang man nila, pira-pira lang. Wala silang pakialam sa kalusugan ng mga tao. Are you following, mga kapatid? So, tomorrow, mga kapatid, may pasabog pa rin ako. May pasabog pa rin tayo about this transhumanism, this disease X, disease Chugi, na ito pala ay for digitalization. They are just hiding. Parang ganito, mga kapatid, ang mukha ni Satan, hinahid niya sa medicine. No? Of course, marami din na gusto nito kasi nga protection, immunity. No, tingnan mo ang eyes mo. Nandyan na lalabas ang QR code. Hindi na sa cellphone, hindi na sa scanning. Ikaw na mismo ang scan. So, yung mga mayayaman talaga, kaya nga sabi ng Panginoon, as mahirap ang mga mayayaman makapasok kasi hindi sila sanay sa hirap.
Amen. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat na wala ang appetite ko sa mga fast food. Praise God, Sister Beng. Please, follow niyo ito si Sis Beng Palero, maguwad sa kanyang evangelism. Yes, ngayon pa lang kapatid, yung mga anak mo, kung may anak ka, wag mong sanayin sa fast food. Simula ka nang mag-introduce sa kanila para ma-erase sa kanilang brain ang lasa ng fast food. Hindi yan basta-basta ma-erase. Pag sanay na, hindi yan. Hahanapin na yan. Kaya, habang ang tao, maraming taong kumakain sa fast food, nare-reprogram ang brain nila at hinahanap-hanap na parang addictives. May addictive substance na nilalagay itong mga laboratory meat para hanap-hanapin mo. May addictive substance yan. Kasama yan sa tinatawag na taste bud programming, reprogramming. Gina-reprogram talaga. Kaya nitong magic sarap, huwag na kayo mag-magic sarap mga kapatid. Ginisa mix, huwag na yan. Kasi part of reprogramming yan. Bitsin. No, asin na lang po. Mga kapatid, at sugar. No, asin at sugar. No, ganyan na lang po tayo mga kapatid. No, kasi mga canned foods. So mga canned foods mga kapatid, bawas-bawasan na natin. Back to organic na mga kapatid. Back to organic na po. So tomorrow mga kapatid is another revelation. Salamat po sa inyong pagsama sa ating live. Naway ang pag-ingat na Panginoon ay masa sa inyo. At itong coming na 16X mga kapatid, paalala lang. Wag na kayong magpaturo. At wag na kayong magpalingla, no? Wag, no? Sabi ng DOH, lastly, anong sabi ng DOH? No? Sabi ng DOH mga kapatid, no? DOH handa na sa 16X. No, handa na sila mga kapatid. So expect the worst thing happen. Kasi i-implement talaga itong Fourth Industrial Revolution. No, God bless you mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor, sa wisdom na binigay ni Lord sa iyo upang ipaalam ang kanyang mensahe. Amen. All glory to Jesus alone. Walang sa atin. Ginamit lang tayo ng Panginoon. At we are in the last days. Malapit na rin itsugi itong Facebook natin na make use natin na habang pwede pa sa mag-share sa Facebook, gagawin natin ang lahat na i-download natin. God bless us. The Lord protection upon you. Lord, thank you, Lord, for those viewers. Lord, cover us with your precious blood, with your heads of fire, that no weapon of the enemy come prosper in our household. We bind and rebuke spirit, the angel, the fallen angel of death will come into our household, O God, and shield us, shield your people in these last days with the mark of God in their forehead. Lord Jesus, that Lord, our oil and lamps still burning and lighting every day. Lord, we will be, Lord, on fire in serving you, on fire in doing your works in this last day before the destruction will come. Like Noah, O God, habang nagpapanday si Noah, O Lord, he also continued to preach and warn the people for this coming destruction. Thank you, Lord. Give us wisdom, knowledge, and courage in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sa Diyos ang papuri. Masasalamat. God bless you.